Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayon ay pangungunahan na ng ating Pangulo ang pamamahagi ng support services. Ito po ay mga farm machineries and equipment para sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Maraming salamat po, Pangulong Marcos. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maaari na po tayo magsiupo. Magandang hapon po sa ating lahat. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyayahan natin si Undersecretary Jessry Palmares upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpati.
The same day, December 11 of 2021, the same day, 8,200 plus volunteers, supporters of BBM for President came to this city, marched and caravanned from the boundary of Iloilo City, 43 kilometers, 625 vehicles from Capiz, Aklan, Antique, and Iloilo caravanned to Pasig City on this exact day of December 11, 2021. Mr. President, the people who started all of this the day after you have filed your candidacy, October 7 of 2021, have laid down their blueprints. They are here with us, not all of them, just a few of them, but the ones who really sat down with us is here with us today. I'd like to recognize Virma Yasa Apostol. Of course, Manong Jun Sigusio is your, the wife, Ellie, of course, and the rest of the group who've initiated the caravan and the march. It was against all odds, Mr. President. It was no joke. There are only probably 1% of elected officials who stood the ground. But, Mr. President, we are here today with all our barangay captains, 51 of which elected and re-elected, newly elected, with all the barangay kagawads of Pasig City, all those who are all here, our city councilors, of course, our city mayor. To each and every one of you, we welcome you all. Thank you, Mr. President, for giving us this very significant day, December 11. It will be marked in the history of Pasig City that 2 years after you came back as our new president, as our president. We are proud of you, sir. To the most important characters, the farmer beneficiaries are all here right now. Secretary Conrad Estrella have worked day and night to make sure that the titles which has to be printed has to catch up. You are the luckiest one because you are the few thousands who's going to receive all of this. ARBs, you are welcome to Pasig City with our president as your guest, and all of you, please take care of what the president will share to you because this is your future and your family's future. Welcome to Pasig City. God bless us all. Maraming salamat po, Yusek Palmares. Ngayon naman, tunghayan natin ang pamamahagi ng EP-CLOAS at e-titles sa ating agrarian reform beneficiaries. Inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr., para pangunahan ang pamamahagi ng EP-CLOAS at e-titles. Ang mga ARBs na tatanggap ng EP-CLOAS at e-titles ay galing po sa iba't ibang probinsya ng Panay. Para sa probinsya ng Aklan, Petrona L. Nedic, Thelma P. Elichong. Probinsya ng Antique, Adelaida C. Hentoleo, Jerry C. Kibite.
Probinsya ng Capiz, Hernane G. Filarca. Rosario C. Campo. Probinsya ng Guimaras, Judith G. Takuyan. Godofredo M. Zaragoza. Probinsya ng Iloilo, Chodorico P. Plantig. At Elmi A. Plantig. Congratulations sa lahat ng ating mga benepisyaryo. At sa puntong ito, pakinggan po natin si Ginang Jeneline S. Bedaure para magbigay ng pasasalamat sa patuloy na pagsuporta ng mahal na Pangulo sa mga agrarian reform beneficiaries. Sa mahal nating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr., welcome po sa lungsod ng Pasig. At sa lahat ng DAR officials, personnels at mga guests, magandang hapon sa lahat. Ako po ay si Jeneline S. Bedaure, isang agrarian reform beneficiary at residente sa Sitio Lunoy, Barangay Kabunga, Pasig City. Ang mga magulang ko ay kapwa magsasaka sa lupa ng Palmares and Company Incorporated sa Barangay Kabunga. Ang aking ama na si Rodrigo Bedaure ay isang ring ARB ng DAR. Tumutulong ako sa mga pagsasaka noong nasa elementarya pa lamang ako upang makatipid kami sa gastusin tuwing anihan ng palay. Naranasan ko ding magtrabaho sa kampo upang may pambaon ako tuwing papasok sa paaralan at upang makatulong na din sa mga gastusin sa bahay. Kahit mahirap ang buhay namin noon, ay naitaguyod naman ng aking mga magulang ang pag-aaral naming magkakapatid dahil sa sipag at dedikasyon nila sa pagsasaka. Ako'y lubos na napapasalamat sa Comprehensive Agrarian Reform Program ng gobyerno dahil naging beneficiaryo ako sa lugar kung saan ako'y pinanganak. Ito ay malaking bagay dahil matatawag ko ng akin ang lupang sinasaka ko. Pinapangako ko na ako'y tutuparin ang mga tungkulin ng isang agrarian reform beneficiary at gagawin kong produktibo ang lupang ipinamahagi sa akin ng gobyerno. Maraming salamat din po sa Farm to Market Road na proyekto ng DAR sa Barangay Kabunga dahil sa wakas, mapapadali na ang transportasyon ng aming mga produkto papuntang merkado. Maraming salamat po, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil naipamahagi sa amin ang mga titulo sa panahon ng inyong panunungkulan. Maraming salamat din po sa mga DAR officials at personnel at sa pagpapabilis ng proseso upang maipamahagi ang mga titulo sa aming mga ARBs. Mabuhay kayong lahat! Para naman sa mga kapwa ko ARBs, pahalagahan natin ang lupang ipinamahagi sa atin ng gobyerno. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya upang maging produktibo ang mga lupang sinasaka natin. Congratulations sa ating lahat. Sa muli, ako po si Jeneline S. Bedaure, ipinagmamalaki na ako isang agrarian reform beneficiary. Maraming salamat po at magandang hapon sa lahat. Maraming salamat po, Ginang Bedaure. At ngayon, inaanyayahan natin ang kalihim ng Department of Agrarian Reform,
Conrado M. Estrella III para magbigay ng mensahe at ipakilala ang ating panauhing pandangal. Marami pong salamat. At unang-una kong gustong batiin ay walang iba kung hindi ang pinakamamahal natin at nagmamahal din sa atin na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. At ganoon din po ang ipinagmamalaki ng Pasig City na siya po ang isa sa mga undersecretary po ng Department of Agrarian Reform. Noong pong sinabi ko sa ating presidente, Sir, gusto ko sanang kunin na undersecretary ang anak ng Pasig City na si former Mayor Jessry Palmares. Agad-agad inapprove ng ating mahal na Pangulo, mabuting tao yan, si Mayor Jessry Palmares. Ngayon, Undersecretary Palmares na ho. At ganun din ho, ang Special Assistant to the President. Ang dati ko pong kasamahan sa Kongreso, wala hong iba kung hindi si Secretary Lagdameo. Nandito po siya. At ang aton na gwapo na mayor po ng Pasig City, isa pong abogado, isang accountant, magaling pong tumulong, mas magandang lalaki po kaysa sa akin ng isang paligo lamang. Wala hong iba kung hindi si Mayor Stephen Palmares. Nais ko rin nung batiin ang ating Vice Mayor at ang membro ng ating Sangguniang Panglungsod. Nandito po sila. At ganon din po ang ating mga bagong halal na barangay officials at mga SK, palakpakan po natin silang lahat. Members of the Dar family of Region 6, headed by our Regional Director. Will you please stand up, Director? Nandyan po siya. At lahat-lahat po ng ating mga agrarian reform beneficiaries, tumayo ho kayong lahat. Ayan po. Salamat po. At siyempre, lahat po ng mga taga Region 6, yung lahat ng taga-probinsya ng Region 6, sabi ko kay Yusek Jessry Palmares at kay kay Mayor Palmares, total lagi ninyo kung iniimbita dito sa Pasig. Ang sabi ko ho nung huling pumunta ko rito, sa susunod pipilitin ko magsalita ng Ilonggo. Kaya ho, pagpapasensyahan na ninyo. Ako'y magsasalita ng konting Ilonggo. Gusto ko gid nga gakadto ko din sa Region 6. Kay manamit ang talaba sa Aklan, manamit ang alimango sa Kapis, manamit ang pagkaon sa Antique, manamit pagid ang paho sa Gimaras, manamit man ang diwal sa Negros, kag manamit man ang batchoy diri Iloilo. Pero kabalo bala kamo nga manamit man magpalangga
si President Ferdinand R. Marcos Jr. Sa mga agrarian reform beneficiaries kag sa tanan nga mangunguma. Asahan nyo gid nga damo pa maabot nga farm to market roads, farm machineries and equipment kag libre nga duta para sa aton mga mangunguma. Naintindihan ba ninyo ang sinabi ko? Mabuti pa kayo naintindihan nyo. Ako hindi. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating Agrarian Reform Secretary na kanamit nga ako. Hindi ka nag-practice yung asawa ko, tiga Bago City. Dapat nag-practice kasi First Lady para maging parang Ilocano yung naririnig ko eh. Pero, kaya sabi ko, kaya ako naintindihan, parang mukhang Ilocano natin sinasalita eh. Ay, please sit down. Ang ating agrarian reform at ang ating kaibigan na kasama nga natin at nabanggit niya, naalala niya, hindi ko na naalala hanggat sinabi niya sa akin pagbaba ko, na exactly 2 years ago, December 11 din pala talaga, yung aming naging caravan, tapos nagkarally tayo ng kalaki-laki, at dahil dun ay naging matagumpay ang kampanya natin bilang Pangulo. Kaya unang-una magpapasalamat ako sa kanya at magpapasalamat ako sa inyong lahat na tumulong sa ating nagbigay ng suporta sa ating kandidatura. At ito naman, sana naman at hindi maibabawi, maisusukli namin ang aming tulong, ang aming trabaho para pagandahin ang buhay ng ating mga kababayan. Ang ating City Mayor ng Pasig, Mayor Steven Palmares, beneficiaries of the land titles and farm machinery equipment. Ayan, lahat ng ating mga agrarian reform beneficiaries. Fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, maayong hapon sa inyo tanan. Yun ang Ilonggo. Kami ni Secretary Conrad ay talagang tuwa kami na magawa namin ito dahil hindi nyo na itatanong, baka maalala ninyo na ang Land Reform Program ay sinimulan ng aming mga ninuno, ang aking ama at ang kanyang lolo, na siya rin naging Agrarian Reform, Secretary for Agrarian Reform. At yun, at that time, yun ay bagong departamento. Wala namang Agrarian Reform Department bago ng panahon ng aking ama. Ang unang batas na ginawa ng aking ama ay ang agrarian reform. Dahil sa buong buhay niya, yun ang lagi niyang sinasabi, na hindi tama na ang ating mga magsasaka na pinaghihirapan at nagtatrabaho na taon-taon na wala naman silang lupa. Kaya ang agrarian reform ay naging priority ng administrasyon ng Marcos, at ngayon na may administrasyong Marcos ulit, naging priority ulit ang agrarian reform beneficiaries at ang pagbigay ng mga titulo at ng tulong at suporta. Alam niyo po, ang agrarian reform, hindi lamang po yan dahil hindi lamang pagbibigay ng titulo. Meron din kasama dyan sa agrarian reform program yung tinatawag na support. So, hindi lamang yung pagbigay ng titulo, hindi lang pagbigay ng CLOA, kung hindi,
ang pagbigay ng, kagaya ng nakikita natin sa labas, yung mga farm machineries, yung mga iba't ibang gamit upang pagandahin ang ani ng ating mga magsasaka. Kaya naman po, hindi siguro naming akalain na abutin ng ganito katagal. Ngunit, umabot na nga ng ganitong katagal, kaya naman kami ay minamadali namin at ginagawa namin ang lahat upang ang Land Reform Program ay matapos sa administrasyon ko at lahat ng may hawak na CLOA, lahat ng may hawak na dapat a beneficiary, na nakalista as beneficiary, ay mabigyan ng titulo at mabigyan ng suporta ng ating Agrarian Reform, Department at saka ang Department of Agriculture. Lahat na po ng iba't ibang departamento ay pinagsama-sama natin para tulungan ang ating Agrarian Reform beneficiaries. Kaya tuwan-tuwa kami pagpunta namin dito na marami na kaming nagawa, marami na kaming nabigyan ng titulo at patuloy ang proseso sa pagbigay na para sa ating mga farmer, para pagbigay ng suporta sa ating mga farmer, hindi lamang dito sa Region 6, kung sa buong Pilipinas. Dahil nga naman, kailangan natin kilalanin na kailangan natin hindi natin makakalimutan na lahat naman kayo ay pinaghihirapan talaga ninyo ang maging pagsasaka, pag-aalaga sa inyong mga lupa para sa pagpakain ng buong Pilipinas. The distribution of more than 2,900 hectares of land to more than 2,000 beneficiaries here in Western Visayas today is in the pursuit of agrarian reform in our country. In the same manner, ito nga yung aking sinasabi, ang pag-deliver ng mga fertilizer, ng mga makinarya, mga facilities ay makakatulong upang makamtan natin ang ating hinahanap at ang ating pinapangarap na magandang kinabukasan para sa ating mga magsasaka, para sa ating mga sinasaka, at para sa mga susunod na henerasyon. With the distribution of these titles in Western Visayas in other areas, we are set to exceed our nationwide target for land distribution for the year 2023. So, para sa akin, ito na ang pinakamagandang Christmas gift para sa ating lahat. Para ituloy ang ating nagawa na dito sa agrarian reform, I ask the DAR to complete the distribution of lands to their deserving owners while collaborating with all the agencies of government to support our beneficiaries in anything that they might need. So to those who will be receiving their titles today, who have received their titles today, I urge you na pagbutihan ninyo at pagsamantalahan ninyo na mabuti itong magandang pagkakataon na naibigay namin sa inyo dahil nga sa pagbigay ng titulo. Habang kayo ay patuloy na nagsisikap, hindi rin kami titigil sa gobyerno na gagawa ng mga hakbang upang sa ikauunlad ninyo. Mga hakbang upang palakasin, pagyamanin, at pagtibayin ang inyong kabuhayan. Nang makayanan nating makatulong sa iba pang mga Pilipino at makipagsabayan sa ekonomiya ng ibang mga bansa. Sama-sama tayong kikilos para sa mas maginhawang bukas at mas matatag na bagong Pilipinas. Ladies and gentlemen, let us all come together to empower our farmers, bring equity to our people, raise the productivity of our lands. We will continue to pursue food security, economic prosperity for the present and succeeding generations. With all of us united in this goal, basta tayo'y nagkaisa. Ito yung ating sinisigaw sa kampanya. Hindi lang po yan, yung pagkakaisa na ating isinigaw sa kampanya ay hindi lamang yung campaign slogan. Yan po ay tapat na aming paniniwala. Upang maging maganda ang patakbo ng Pilipinas, kailangan sabay-sabay tayong mga Pilipinong nagtutulungan upang
maramdaman naman ng kahit na lahat ng Pilipino, kahit saan man sila, pati yung nasa abroad, maramdaman nila ang pagpaganda ng ating kabuhayan. So let us continue to work. Let us continue to support our farmers. The farmers have done their part. It is now up to us in the government to do our part. Ginawa na nila. Sila ay nagsisikap ilang taon na, ilang dekada na yung iba. At wala na kaming sa aming palagay ay walang pagkukulang ang inyong trabaho, ang inyong sipag at ang inyong dedikasyon para sa pagsasaka. Kaya't na ngayon kami naman sa pamahalaan ay gagawin ang lahat upang pagandahin ang inyong hanap buhay, upang pagandahin ang sitwasyon ng ating mga magsasaka. Para mabigyan naman tayo. Dahil po, tayo ay humaharap ngayon sa problema ng tinatawag na food supply, ang pagpakain ng ating mga kababayan. Napakahalaga ang bahagi ng ating mga magsasaka upang makamtan natin ang masasabi natin sufficient food supply sa presyo na kayang bilhin ng ating mga consumer, lahat ating mga kababayan. Ngunit hindi namin makakalimutan na kailangan din na maganda ang hanap buhay ng ating mga magsasaka. Kung tayo'y magkaisa at patuloy natin na isulong ang programa ng agrarian reform, then we can say that every Filipino will begin to live a meaningful and dignified life. Mabuhay tayong lahat, mabuhay ang mga agrarian reform beneficiaries, mabuhay ang Region 6. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang hapon po. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po namin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group picture kasama ang ating